Madalas naririnig nyo to. Paksilica. It's paksilica. Hindi paksi. Sige na, doon ka na. Akala mo AI lang ang issue. Ngunit hindi. Tubig ang pinag-uusapan. Sandali. Bago ka mag-comment na pabor ako o tutol ako dyan sa paksilica. Alam mo ba talaga kung ano ito? This is sand! Kasi naman, ang nakikita ng karamihan, AI. Pero hindi. Ang pinag-uusapan dito ay tubig at kuryente. Ito ang dahilan kung bakit umiinit ang diskusyon. At para maintindihan ninyo kung ano ang paksilica, may plano ang isang grupo na kung saan 23 countries or bansa, kasama dyan ng US, Japan at South Korea, na magtatayo ng kauna-unahang AI hub ng paksilica dito sa Pilipinas. Sa New Clark City, Tarlac, planong magtayo ng halos 4,000 acre technology hub. Hindi lang opisina. Siyempre, kasama rito ang data centers, chip facilities, at iba pang mga high-tech industries. At alam nyo ba ang target investment? Ito'y tumataginting na 10 billion US dollars. Siyempre, oo, malaking oportunidad yan. Mas maraming trabaho, mas maraming negosyo, at posibleng maging malaking player ang Pilipinas sa AI. Pero ito ang tanong, alam mo ba kung gaano kalakas ang kuryente sa AI? Yung isang data center, 24 oras na tumatakbo, libo-libong computers, at sa maraming disenyo, kailangan din ng napakaraming tubig para hindi mag-overheat ang mga servers. Kaya, ang naging tanong ng napakaraming Pilipino, saan manggagaling ang tubig? Kakayanin ba ng power supply natin? Ano na lang ang mangyayari sa mga magsasaka at kalikasan? Pero teka, sinasabi ng gobyerno na hindi ito maaprubahan kung hindi ito papasa sa environmental standards. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang gustong makakita ng mas detalyadong plano kung paano haharapin ang mga isyong ito. Kaya naman hindi ito simpleng usapan na kung pro-AI ka ba o anti-development ka pa. Dahil ang totoong usapan ay na kung paano tayo uusad ng hindi isinasakripisyo ang tubig, kalikasan, at kabuhayan ng mga tao. Ito hindi masamang maging pabor at hindi rin masamang magtanong dahil ang pinakamagandang opinyon yung nakabase sa impormasyon at hindi sa ingay ng social media. Ikaw, kung ikaw ang magdidesisyon, itutuloy mo ba ang proyekto? O hihingi ka muna ng mas malinaw na sagot? Kaya naman kung sang-ayon ka o hindi, paki-comment na lang sa comment section at pag-usapan natin yan. Hi!